Magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga mahal ko sa buhay sa Pilipinas. Sa aking nanay, ah, magpagaling ka. Nais ko lang pong magpahatid ng aking reaksyon tungkol dun sa sinasabi na binubuksan po yung aming mga balikbayan box o package para sa aming mga pamilya. Sa totoo lang po, hindi po makatarungan ang ginagawa ng mga custom ngayon. Dahil sa totoo lamang po, hindi po biro ang pinuhunan namin o sakripisyo namin para sa package na yan. Dahil ilang buwan ho kami nagtitiis at nagsasakripisyo para lamang makabili ng mga bagay na nilalaman namin sa box na yan. Katulad po ngayon, meron po akong package na inihahanda para sa Kapaskuhan. Dahil nga po magpapasko, gusto ko naman po na makatikim ang aking pamilya ng mga masasarap na pagkain tulad ho ng mga chocolates, mga imported chocolates na bibihira lamang po namin mabili dyan sa Pilipinas sa sobrang mahal. Dito po mahal din. Kaya lang may kakayahan ho kami dahil kumikita kami dito. At kumpara ho sa presyo naman dito sa abroad, mura-mura naman ho kumpara diyan. At saka dito po original, hindi dyan tulad sa atin na peke o expire. Kaya po nagaano kami, nag-iipon kami, mga Colgate, mga sabon, mga gatas, asukal, kape, yung mga basic commodities na nabibili dito na mura lang, murang halaga lang. Kaya naman po, sana po, bigyan nyo naman kami ng konsiderasyon. Dahil nagtitiis kami talaga. Tinitiis namin ang mga sarili namin na tinitipid namin para lamang makaipon ng ipupuno sa box na yan. Dahil ilang buwan namin iniipon yan, hindi po yan mabibili sa loob ng isang araw o isang buwan namin sahod. Dahil kailangan pa namin magpadala sa aming mga pamilya. Hindi po ba yung mga kinikita naming dollar remittance namin pinapadala dyan sa Pilipinas, kumikita na kayo? Nagkukuha na kayong tax, may binabayaran na kaming tax sa passport, sa aming mga papeles. Di ho ba may mga tax na rin kayo? Kayo nga po ang nagsabi na kami ay mga bagong bayani. Meron ba namang bagong bayani na ginaganito? Unfair ho ang ginagawa ninyo. At saka, kauupo nyo lang sa custom. Balikbayan box agad ang inyong tinarget. Bakit may galit ba kayo sa mga OFW? Bakit kaming mga OFW nakakapiranggot lang ang kita kumpara sa inyo? Dito po sa Middle East, hindi po kalakihan ng aming kinikita. Sa totoo lamang po ay 12,000 a month lang ang aming sinasahod. Yung iba pa ay 11,000 o 10,000 a month. So, kailangan pa namin magpadala sa Pilipinas. Tulad ng mga nagpapaaral ng kolehiyo. O, magkano papadala namin sa Pilipinas? Magkano na lang ang matitira sa amin? Halimbawa na, karaniwan dito sa Oman, 12,000 ang sahod namin dito. So, magkano papadala namin sa aming mga pamilya? Magkano ititira namin para naman makabili kami ng mga pangangailangan namin personal? Tinitiis na lang namin yung aming mga sarili. Huwag mabili yung mga aming personal na mga pangangailangan. Tinitipid namin ang aming mga sarili para lang may mailaman sa box na yan. Tulad ko, ilang buwan na akong nag-iipon para sa box na aking itinabi. Pero hindi pa rin puno. 9 buwan ko nang pinag-iipunan yan. Hindi pa rin mapuno, kakalahati pa lang. Dahil maraming emergency expenses sa Pilipinas. Matulad ngayon na na-stroke pa ang nanay ko. Paano ko mapupuno ang box ko? Kailangan kong magpadala ng malaki sa Pilipinas. Sana naman po, Pangulong Pinoy, tulungan nyo naman kaming mga OFW. Dahil sa totoo lang, kami-kami na lang po mga OFW ang nagtutulungan sa aming mga sarili. Dahil katulad dito sa Middle East, maraming namamaltratong mga katulong, pero walang magawa ang gobyerno ninyo para iligtas sila. Maraming nauubuso, nare-rape. Pero dahil sa internet, naililigtas sila. Internet, dahil sa social media, hindi kayo ang kumilos. Kaya sana naman po, tulungan nyo kami. Pwede naman po kayong magpataw ng tax kung gusto nyo sa amin.
Pero sana naman, huwag nyo na buksan yung aming box. Meron namang x-ray machine. Bakit sa airport pumupwede yan? Natatrace nyo din kung merong illegal drugs o merong baril o anything na illegal na inilalabas ng bansa. Natatrace nyo naman sa x-ray machine. Bakit kailangan pang buksan? Bakit kailangan imano-mano? Tapos hindi naman ibabalik ng maayos. Oh, tulad ho nung nakita namin sa sabog-sabog na ang mga gulong-gulo na parang binabo yung laman ng kahon. Nakakaawa naman ho yung nagpakahirap para i-impake yun, ipunin yun, at para sa pamilya yun. Para ipadala sa pamilya niya. Nakakaawa naman ho kaming mga OFW kung gaganunin nga naman ho ang mga package namin. Kung CCTV, hindi pa rin ho safe dahil pwede nilang buksan yun sa tagong lugar para lang makakuha ng halimbawa ho, tulad nito. Alam naman ho natin sa Pilipinas, mahirap ang buhay. Kung lagyan ho namin ng mga gadgets yan, sigurado ba kami at safe ba kami na yung gadgets, halimbawa ho, hindi makarating ng CCTV nga ho, binuksan CCTV. Tapos, doon sa CCTV, naisimple na yung cellphone, mababalik pa ba yun? O yung gadgets na nawala? O bagay na nawala, may babalik pa? Hindi na. Hindi na may babalik yun. Tsaka sa dami ho ng box na dumarating sa Pilipinas, sa dami ng OFW na nagpapapackage, imamano-mano ninyo. Grabe kayo. Halatang halata na namemersonal na kayo. Yung inassign yung bagong custom officer, make sure ho na malinis ang record niya. Kasi, may galit siya sa mga custom officer eh. Kaya yung naranasan niyang hirap noon, ibinabalik niya sa amin. Ibinabalik niya sa aming mahihirap. Maraming company na nagpapadala ng mga illegal na kontrabando. Bakit hindi na lang yung mga kumpanya ang inyong buksan yung mga kontrabando nila? Bakit yung amin pa? Kami mga OFW, magpapadala ba ng shabu mula sa abroad? Papadala namin sa ganyan? Bakit? May karanasan ba siya? May alam ba siya? May kilala ba siya na OFW na nagpadala ng ganun? Na illegal? Kaya lahat ng box kailangan niyang buksan? Ano yan?